Sa bawat paaralan, ang ugnayan ng magulang, guro at pamayanan ay may mahalagang papel sa pagpapabuti ng edukasyon ng ating mga kabataan. Alamin ang kahalagahan at mga benepisyo ng Parent-Teacher Association o PTA sa aming maikling impormasyon. Ang infomercial na ito ay ginawa upang maging malinaw ang mga responsibilidad ng SPTA at maiwasan ang maling impormasyon o di pagkakaunawaan ng bawat isa. Paalala sa ating lahat, ito ang mga responsibilidad ng ating partner sa paaralan, ang School Parent-Teacher Association. Ako nga pala si Ginang Jennifer B. Ferrer, Principal 2 ng Tandok Elementary School. Narito ako ngayon para magbahagi ng mga kaalaman patungkol sa SPTA. Ma'am Jen, ano nga ba ang SPTA? Saan mang paaralan, mahalaga ang ugnayan ng magulang, guro at pamayanan para sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon. At dito na nga pumapasok ang School Parent-Teacher Association o SPTA. Ang SPTA ay isang organisasyon sa paaralan na naglalayong magbigay ng pagkakataon para pag-usapan ang mga issue at solusyon kaugnay sa edukasyon ng mga mag-aaral. Hikayatin ang buong kooperasyon ng mga magulang sa mga programa ng paaralan. Masiguro ang aktibong pakikilahok ng mga guro at iba pang kawani ng paaralan para sa patuloy na pagpapabuti ng paaralan. At syempre, itaguyod ang ugnayan sa pagitan ng paaralan, tahanan at komunidad para sa kapakanan ng mga mag-aaral. Sumunod sa lahat ng mga patakaran at gabay ng kagawaran ng edukasyon. Ma'am Jen, maaari din po bang mangialam ang mga SPTA sa mga programa o patakaran ng paaralan o sa mga prosesong usaping pampaaralan? Ano po yung mga hindi maaari? Siyempre, hindi naman pwede yon dahil ayon sa DepEd Order No. 13, Series 2022 o ang Omnibus Guidelines on the Regulation of Operations of Parent-Teacher Associations or PTAs, ang PTA ay hindi, tandaan po natin hindi maaaring makialam sa academic at administrative management at operations ng paaralan at ng DepEd. Mahalaga ring tandaan ng bawat isa na ang PTA ay hindi, tandaan po hindi dapat ginagamit para sa politikal na aktibidad o pakikisali sa anumang uri ng politika. Ito ay nakapaloob sa DepEd Order No. 13 Series 2022, ang Omnibus Guidelines on the Regulation of Operations of Parent-Teacher Associations or PTA. Ayon sa Section 25 ng nasabing DepEd Order, hindi maaaring gawin ang mga sumusunod. Una, pagsali sa anumang partidistang aktibidad sa politika sa loob ng lugar ng paaralan o paggamit ng SPTA sa anumang partidistang aktibidad sa politika. Pagpapatakbo ng kantin o tindahan ng mga gamit sa paaralan o pagiging isang concessionaire nito sa loob ng paaralan o kalapit na lugar o nag-aalok ng mga serbisyong ito sa paaralan bilang kliyente nito direkta man o hindi direkta. Pagbibenta ng insurance at o pre-need na mga plano at pagre-recruit sa multi-level marketing o iba pang katulad ng mga scheme o programa sa mga mag-aaral at o sa kanilang mga parents o guardian members. Isa pang hindi pwedeng gawin ay ang pagtanggap ng anumang uri ng sweldo, honoraria, emolument, o iba pang anyo ng kompensasyon mula sa pondo ng PTA, lalo na para sa mga opisyal ng PTA, mga miyembro ng BOD at Exicom, at iba pang miyembro ng committee. Hindi rin pwede ang paggamit ng pangalan ng paaralan para sa hindi autorisadong pangangalap ng pinansyal o iba pang mapagkukunan mula sa mga pribadong donor o stakeholder. Paniningil ng anumang mga bayarin sa serbisyo laban
sa halagang nakolekta mula sa mga Voluntary School Contribution o VSC. Isa rin na hindi pa pwedeng gawin ang pakikibahagi sa mga aktibidad sa pangangalap ng pondo na labis sa pinapahintulutan. Iba pang mga kilos o pangyayari kahalintulad sa nauna. Ano naman ang mga allowed sa organisasyong ito? Anong mga activities ang maaari naming isagawa? Okay, meron din naman talagang mga aktibidades na dapat naman talagang gawin ng SPTA. At ito ang good news nga. Merong tatlo. Actually, ang una, ito ang student support na kung saan pwede silang bumili o mag-donate ng karagdagang learning resources, textbooks, reference books, science laboratory equipment o related materials para sa silid-aralan o aklatan ng paaralan, school supplies, mga gamit sa paaralan, ICT-based intervention, support sa proseso ng pagtuturo, pagkatuto, gamit ang mga teknolohiyang pagtuturo at iba pang pangangailangan. Ang pag-organize ng activities or events, pwede rin yon. Ito naman din, support naman para sa school o improvement ng school, improvement ng mga aktibidad na pang-suporta sa mag-aaral, mag-organisa ng mga seminar, webinar at mga aktibidad na pagpapalaki ng kapasidad katuwang ang Supreme Pupil Government or Student Government sa kanilang mga programa, proyekto at aktibidad. Purchase and or donate furniture and fixtures, equipment and appliances para sa mga silid-aralan at paaralan, sports and recreational equipment para sa palakasan sa paaralan, lugar ng paglalaruan ng mga mag-aaral at iba pang school safety components. At ang pangatlo, ito naman ang suporta sa pagpapaunlad ng komunidad. Una, ayusin ang mga aktibidad o kaganapan na isulong ang pakikipag-ugnayan sa komunidad. Itaguyod ang kalusugan at kagalingan, kilalanin ang mga natatanging kontribusyon ng mga mag-aaral o mga magulang, tagapag-alaga at guro sa komunidad, panatilihing alam sa komunidad ng paaralan ang mga kasalukuyang inisyatiba, mga pangyayari, mga reforma, mga nagawang issue at katuwang ang LGU, non-government organizations, civil society organizations at pribadong sektor. Paano nga ba ang proseso ng fundraising activity ng Parent Teacher Association or PTA sa Department of Education, DepEd, ma'am? Maaaring sundin ang mga sumusunod na hakbang para maging maayos ang proseso. Una, pagpaplano, syempre mahalaga yan. Ikalawa, pagsangguni sa DepEd. Pangatlo, pagsagawa or paggawa ng proposal. Pang-apat, pagplano ng aktibidad. Pang-lima, pagpapatakbo ng aktibidad. Pang-anim, pagsubaybay at pag-evaluate. Mahalagang paalala, mag-organisa ng hanggang 4 na fundraising activities para suportahan ang mga programa ng paaralan. Ito ay ayon sa Section 23, 1.5.1. Ang mga fundraising activities ay dapat tutugon sa mga akademikong programa at co-curricular at nakaangkla sa School Improvement Plan ng paaralan. Sa bawat hakbang ng proseso, mahalaga ang koordinasyon at pakikipagtulungan sa DepEd upang matiyak ang tamang pagsunod sa mga alituntunin at regulasyon. Sa tulong nga ng mga magulang sa pamamagitan ng Parents Teachers Association, sama-sama nating alagaan at palakasin ang pundasyon ng edukasyon para sa kabataan at kinabukasan ng ating lipunan. Sa tulong ng PTA, sama-sama nating palakasin ang pundasyon ng edukasyon para sa kabataan at sa hinaharap ng ating syudad. Magtulungan tayo upang mapagtagumpayan natin ang tamang pagpapalaki at paghubog sa susunod na henerasyon ng mga leaders ng ating lipunan. In behalf of SDO San Carlos City, kami po ay nagpapasalamat sa patuloy niyong suporta sa aming paaralan, sa aming mga guro, at lalong-lalo na
sa aming mga mag-aaral.